Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 85 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, nagbigay galang sa akin si Prinsipe Lycaon ng Imyontar bago agad tumingin kay Antinous. Hindi ako makadama ng kapanatagan dahil magkakampi ang mga species mula sa ibang mundo. Antinous. Lycaon. Ano bang kalokohan ito? Tumawa lamang ang reyna ng mga parasite. Nakalimutan mo na ba ang iyong misyon? Bakit mo nilalabanan ang mga tao ng mundong ito? Misyon? May ganoon ba? Naging seryoso ang ekspresyon ni Lycaon sa mapanuksong tono ni Antinous. Kami ang mga gabay. Kailangan naming sabihin sa mga tao ng ibang mundo ang tamang paraan upang harapin ang mga kalamidad na paparating. Nabihag ka na ng mga Dokaibi. Magising ka, Lycaon. Ikaw ang kailangang magising, Antinous. Galit na galit ang boses ni Lycaon. Nakalimutan mo na ba ang sakripisyo ng mga mandirigma ng Kronos? Nakalimutan mo na ba ang sandali ng mawasak ang 5 naghaharing species? Narito tayo upang pigilan ang mga kalamidad. Makipagtulungan ka sa mga species na narito upang ipagtanggol ang terraform na planetang ito at muling itayo ang sibilisasyon ng Kronos sa mundong ito. Iyan ang ating banal na misyon. Muling itayo ang sibilisasyon ng Kronos. Hindi na tumawa si Antinous. Lycaon, impossible yon. Mapapahamak ang planetang ito. Iyan ang kapalaran ng senaryo. Hindi. Magiging iba ang pagkakataong ito. Tumingin si Lycaon sa akin. Napigilan ng protektor ang isang kalamidad bago pa man magising ang lahat ng kalamidad. Hawak niya ang medalyon ng aking lahi bilang patunay. Marahil ay may paraan upang maiwasan ang pagkawasak. Kung isa lamang itong huminang kalamidad, maaari natin itong pigilan anumang oras. Nasa ika-5 senaryo pa lamang ang Earth. Walang planetang nakapagpigil ng kalamidad bago pa man magsimula ang ika-5 senaryo. Pag-isipan mo, Antinous. May pag-asa pa para sa planetang ito. Dahan-dahang kumurap ang mga compound eyes ni Antinous. Kumukulo sa loob niya ang sigaw ng isang insekto, at puno iyon ng galit, huwag kang masyadong mayabang. Dumating ka rito upang pigilan ang kalamidad. Kung talagang gusto mong tulungan sila, bakit hindi ka nagsimula noong itinakda ng maging Earth ang destinasyon ng kalamidad? Iyon. Tahimik na lumapit sa akin si Han So-yaong habang nakikinig sa kanilang pag-uusap. Ano ba ang pinag-uusapan ng mga ito? Hindi alam ni Han So-yaong ang mga detalye ng senaryo na ito. Hindi nagkaroon ng ganitong kalalim na pag-uusap ang mga gabay sa orihinal na ika-3 at ika-4 na regression. Ngayon ay pinag-uusapan nila ang isang bagay na malabo, nagpatuloy si Antinous. Lycaon. Katulad mo ako. Dumating tayo sa planetang ito para maghiganti. Ibabalik natin ang parehong kalamidad sa mga nagdala ng kalamidad sa atin. Kung gagawin mo yon, mamamatay ka. Hindi ka patatawarin ng probability ng Starstream bilang isang gabay na lumalaban dito. Tumawa si Antinous. Lycaon, namatay ako kasama ng aking mga kasama sa Kronos. Walang saysay. Inilantad ni Lycaon ang kanyang mga pangil. Antinous. Dito na nagtatapos ang pag-uusap. Lycaon. Kawawang lobo ng Imyontar. Nakalimutan mo na ba ang kasaysayan ng Kronos? Ni minsan ay hindi nanalo ang mga lobo laban sa mga insekto. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng prinsipe ng mga lobo at ng reyna ng mga parasite. Umungal si Lycaon. Nag-iba ang daloy ng hangin sa paligid. May mga hanging mabilis habang may mga hanging mabagal. Minsan ay walang hangin, at minsan naman ay napakalakas ng ihip nito, hindi na ako ang Imyontar na kilala mo. Nagsimulang dumagan kay Antinous ang mga hangin sa paligid. Sa wakas ay ipinakita ni Lycaon ang kanyang Way of the Wind na isang antas ng umunlad, kawili-wili. Tignan natin kung gaano nakalaki ang ipinagbago ng iyong way. Si Antinous ang unang kumilos. Nagbanggaan ang air barrier na nilikha ng Way of the Wind at ang buntot ni Antinous.
Kumalat ang mga spark sa hangin, kasabay ng tunog ng punit na katad, napatingala kami ni Han So-yaong sa langit, parehong nabighani sa aming nakita. Ito ang labanan sa pagitan ng dalawang 5th grade species. Isa itong sagupaan ng mga nilalang na may pisikal na lakas na higit na nakahihigit kaysa sa mga tao. Mabilis na dumaan si Antinous sa mga puwang sa atmosfera at nakarating sa harap ni Lycaon. Nagbago ang anyo ng kanyang buntot at naging parang kalang, saka mabilis na sumugod kay Lycaon. Isa lamang iyong pag-atake, ngunit maaari nitong pagpasiyahan ang pagitan ng pagkatalo at tagumpay. Ngunit sa sandaling iyon, bumagal ang galaw ni Antinous. Para bang may puwersang tumutulak palayo sa kanyang buntot, samantala, bahagyang bumilis ang kilos ni Lycaon. Biglang bumilis ang kanyang mga pag-atake. Tumama lamang sa hangin ang buntot ni Antinous. Ang 5th grade species na parasite na si Antinous ay nag-activate ng Accelerating Wings Level 8, bumuka ang mga pakpak ni Antinous at mabilis na nag-vibrate bago siya nawala. Ang S-grade movement skill na Accelerating Wings ay nagpapahintulot sa kanyang mga pakpak na kumampay ng libo-libong beses bawat segundo, kaya bigla siyang lumitaw sa harap ni Lycaon na parabang nag-teleport. Naging mga karit ang mga braso ni Antinous at humampas patungo sa likuran ni Lycaon. Ang 5th grade species na parasite na si Antinous ay nag-activate ng Praying Mantis Breakthrough Level 8. Tumama ang mabilis na mga karit sa atmosphere wall na nagdulot ng nakakabinging pagsabog ng ingay. Napakabilis nito na tila maging si Lycaon ay hindi makakaiwas, gayunpaman, nakaiwas si Lycaon. Sa mahalagang sandali, bumagal ang pag-atake ni Antinous habang bumilis naman ang kilos ni Lycaon. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Namangha si Antinous at kumurap ang kanyang mga compound eyes. Nagtanong si Yo-sang nang may pagtataka, anong uri ng teknik iyon? Instant acceleration? Hindi. Iyan ang way of the wind. Ang lihim na teknik ng Immuntar, ang way of the wind, sa unang tingin, parang nagbabago lamang ang bilis ng kanilang paggalaw, ngunit ang totoo. Kakayahan iyon ni Lycaon. Ang atmosfera sa paligid ay dumadaloy ayon sa kanyang kagustuhan, buwisit na hangin na ito. Napansin din ito ni Antinous. May hangin sa daang tinatahak niya. Nahuhuli si Antinous sa daloy ng hangin habang ginagamit naman ito ni Lycaon. Isa itong teknik na kumokontrol sa galaw ng Accelerating Wings habang iniiwasan ang Praying Mantis Breakthrough ni Antinous. Ang mga daang gawa sa hangin ay maaaring gamitin upang umiwas o matake. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ko ang kakayahang ito. Kung matututunan ko ang way of the wind, maaari kong palitan ang mga kinakailangang skill gamit lamang ang isang skill na ito, umungal si Lycaon. Reyna ng mga insekto. Lumuhod ka sa harap ng hangin. Sumugod ang mga lobo ng hangin. Pinunit ng matutulis na kuko ng hangin ang mga pakpak ni Antinous, habang isang sipa na parang bugso ng unos ang tumama sa kanyang tiyan. Puno ng acceleration ng hangin ang kanyang suntok at tumama ito sa itaas na bahagi ng shell ni Antinous, nawala ang kalahati ng mga pakpak ni Antinous at bumagsak siya. Marahil kung hindi dahil sa enlightenment na ibinigay ko kay Lycaon, hindi niya magagawang talunin si Antinous sa pagkakataong ito. Akala ko ay nakatutulong lamang iyon sa iba, ngunit lumalabas na makatutulong din pala ito sa akin. Lalong naging malakas ang senyales ng probability storm sa katawan ni Antinous, hindi ito matatapos ng ganito. Tinangka ni Antinous na lumapag gamit ang kalahati ng kanyang mga pakpak, Kim Dokja. Patayin mo siya. Bilisan mo. Tumatakbo na ako patungo kay Antinous nang marinig ko ang boses ni Yu Jongyuk na activate ang Blade of Faith, posibleng maapektuhan ako ng kanyang probability storm, ngunit hindi iyon mahalaga sa sandaling iyon, ang mundo ko, ang lahi ko, ang mga anak ko. Patungo siya sa direksyon ng disaster meteorite. Sisingilin ko kayo sa halagang ibinayad ng pagkawasak ng aking mundo. Ipinutok niya ang lahat ng kanyang magic power patungo sa disaster meteorite. Tumakbo si Lycaon upang harangan ang magic power habang iwinasiwas ko ang fire property na Blade of Fate patungo sa leeg ni Antinous. Ngumiti ng mapanukso ang bibig ng insekto. Nablock ba ito? Lumingon ako at nakita ko ang maputlang mukha ni Lycaon, Protector, patawad. Pagkatapos, nawala ang lahat ng tunog, sumabog ang liwanag mula sa disaster meteorite, at isang napakalaking pagsabog ang tumama sa akin. Isang piraso ng sumabog na meteorite ang tumama sa aking ulo. Umuga ang buong mundo. Tinangay si Lycaon ng pagsabog, hindi na kayanan ng gabay ang puwersa ng kalamidad na ito. Imposibleng baguhin ang kasaysayan ng pagkatalo.
Bumabagsak ang balanse ng mundo, hindi mo nalinis ang senaryo, ang disaster of questions ay dumating na sa iyong mundo, dumilim ang aking paningin at natabunan ako ng mga nagkalat na guho ng mga gusali. Halos hindi pa ako nakabawi ng malay nang umalinggaw sa aking tainga ang boses ni Yoo Jong-hyuk, Kim Dokja. Gumising ka. Bilis. Bumawi ka ng lakas. Kumilos ka. Maaari mo pa ring pigilan ang kalamidad. Sa totoo lang, naisip kong sobra na ito. Wala akong way of the wind at napisa na ang disaster of questions. Mas mabuting mag-isip ng ibang paraan kaysa magsagawa ng isang pagpapakamatay na pag-atake. Binuka ni Yoo Jong-hyuk ang kanyang bibig na parabang nabasa niya ang iniisip ko, ganyan ka ba kahina? Ano? Lahat ng sinabi mo sa akin ay kasinungalingan. Agad kong itinayo ang aking katawan. Ang lintik na ito, ang taong nagsabi sa akin na huwag sumuko sa mundong ito ay susuko sa isang kalamidad na ganito lamang. Napatawa ako. Kailangan kong marinig yon mula kay Yoo Jong-hyuk at hindi mula sa iba. Hindi sapat ang pagpapakamatay para mawala ang kahihiyang nararamdaman ko. Siyempre hindi. Sandali ko lang naman itong naisip. Tama ang lintik na si Yoo Jong-hyuk. Masyado pang maaga para sabihin kong imposible na ito, lumabas ako mula sa bunton ng mga guho ng gusali. Nahati sa dalawa ang 8 metrong taas na disaster meteorite. Malinaw na may napisa mula rito, mabilis akong tumingin sa paligid, ngunit hindi ko makita ang kalamidad. Hoy, ano ito? Lumapit sa akin si Han So-young na may balisang ekspresyon, hindi ko makita si Yoo Sang-ah. Pagkatapos ay may narinig akong boses, ang lugar na ito. May isang batang lalaki na humigit kumulang 12 hakbang ang layo. Mukha siyang high school student. Wala siyang saplot at lubos siyang hubad. Bumulong ang bata, ito ba? Marahil? Nag-unat ang bata at tumingin sa paligid na parabang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Habang pinakikinggan ko ang kanyang mga bulong, naisip kong kailangan ko siyang patayin ngayon mismo. Gayunpaman, hindi makagalaw ang aking katawan. Ang maagang pagpisa ay nagpahina sa disaster of questions. Dahil sa penalty ng maagang pagpisa, hindi mo maaaring atakihin ang disaster of questions sa loob ng 3 minuto. Buisit, kami pa ang pinarurusahan. Ano ba ang ginagawa ng lintik na dokaibi na yon? Naglakad-lakad ang bata at pumunta sa harap ng isang babaeng nasa malapit. Isa siyang babaeng kabilang sa grupo ng poisoner, malakas na tinawag ng bata ang babae. Babae. Hoy, ayos ka lang ba? Sino? Excuse me, maaari ba kitang tanungin? Hindi. Hindi niya dapat sagutin ang tanong na yon. Gusto kong sumigaw ngunit walang boses na lumabas sa aking bibig. Saan ang lugar na ito? Anong taon na ngayon? Bakit bigla? Tinutugon mo ba ang tanong ko ng isa pang tanong? Parang nabighani ang babae sa kakaibang tono ng bata. Ito ang Seoul at ang kasalukuyang taon. Isang system message ang narinig sa sandaling sumagot ang babae. Nasagot na ang unang tanong, na ilabas na ang unang seal ng returnee na si Myung Il Sang. Hahaha, ano yon? Nagtawanan ng malakas ang bata habang nakatingin sa naguguluhang babae at nagtanong, alam mo ba kung gaano ako naghirap? Alam mo ba? Nabuhay ka na ba ng 100 taon? Sa isang lugar kung saan ako lamang ang tao. Alam mo ba na may iba pang mga dimensyon? Iba pang dimension. Mga kasuklam-suklam na insekto, werewolf, at mga taong ibon. May problema ako. Kaya mo bang hulaan kung ano yon? Nanahimik ang naguguluhang babae, nagtanong ang bata, mga insekto, lobo, ibon. Alin sa 3 lahing ito ang pinakamagaling? Ano ang pinakamagaling? Nang magtanong ang babae, tumawa ang bata na parabang mamamatay siya sa sobrang saya. Nakakatakot ang kanyang tawa. Kung ganoon, sino sa 3 ang may pinakamasarap na karne? Pinakinggan ko ang disaster of questions at napaisip, maaaring natural lamang na gusto ni Antinous na wasakin ang Earth. Dahil isang tao mula sa Earth ang sumira sa kanyang mundo, hindi sinagot ng babae ang tanong ng bata, pakiusap, huwag mo akong patayin. May narinig na tunog at lumipad ang ulo ng babae palayo sa kanyang katawan, tumawa ng mahina ang bata at tumingin sa paligid. Ngayon, may ganitong development. Ano, isang S-grade incarnation. Pinipigan ng mga lintik na yon ang batang ito. Isa rin itong heavy-duty aliens. Hindi, teka, bago yon. Natapos na ang penalty ng maagang pagpisa, nawala na ang kapangyarihang pumipigil sa iyong mga galaw, shit.
Huli na, sisisigaw na sana ako nang biglang nawala ang bata at lumipat sa isang malayong lugar. Sa kasamaang palad, naroon ang isa pang babae, haha. Maganda si Noona. Napamura ako, Yosang-a, lumayo ka sa kanya. Itinaas ni Yosang-a ang kanyang dagger at mainat na nagtanong, sino ka? Umisi ang bata sa tanong niya, curious ka? Sa bilis na hindi makita ng mata, hinawakan ng kamay ng bata ang baba ni Yosang-a. Sasabihin ko ba sa'yo? Ang isa sa 5 kalamidad na sumira sa Kronos, ang Disaster of Questions, ay isang returnee mula sa Earth na nailipat pabalik sa mundong ito, at iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.